Hoy, Pilipinas, maulang araw po sa inyo. Kumusta kayo dyan, ka-coffee? Si Senator Bato de la Rosa, umiiyak ito ngayon eh. Hindi niya nagugustuhan yung investigasyon dyan sa House of Representatives yung Quad Committee na iniimbestigahan itong napakalaking transaction ng ipinagbabawal na droga, no? Natatandaan niyo yan dyan sa Pampanga, 6 billion pesos yan. At syempre, nadidiin doon yung kampo ni Digong eh. Kanino ba si De La Rosa? Syempre, PDP yan Tatay Digong yan So, sabi niya, magsasagawa rin ako ng investigasyon. Tumigil kayo dyan. Magsasagawa ako ng investigasyon dyan. Yung smuggling probe na yan, o kung ano man yan. Yan, magfa-file din daw siya ng resolusyon dyan sa Senado at gagawa siya ng sarili niyang investigasyon. Teka. Mapapaisip ka. Baka ang investigasyon na yan, maging Jonathan Morales ang datingan. Madiin na naman ang administrasyon. Maghahanap na naman ng mga resource persons na magdidiin sa administrasyon. Sige, basahin muna natin. Ano yung pinupunto niya dyan? Ayan, may headline niya, ka-coffee. Nasa Philippine Star. Headline ngayon yan, August 18, 2024. Bato to conduct own drug smuggling probe. Wow! Sarili niya. Sino naman kaya mga resource person yan? Jonathan Morales? Lang Pineda na naman. O, sino pa? O, kasi nadidiin si Man Scarpio, si Pulong Duterte. Nadidiin yan. At si Michael Yang. Yung mga kaibigan niya yan nadidiin niya dyan sa investigasyon ng House of Representatives. At hindi matanggap ni Bato de la Rosa yan. Coming to the defense of the Duterte family. Biruin mo, first line pa lang para ipagtanggol ang pamilya Duterte. Wala na. Alam na agad. May bias na agad dun sa investigasyon na yan. Kasi pro-Duterte kay pagtatanggol mo talaga ang mga Duterte. Di ba? So, asan yung fairness doon sa investigasyon? Halatang halata na yan. At knowing yung mga previous investigations dyan sa Senado ni De La Rosa, ganyan yung kalakaran. Coming to the defense of the Duterte family, Senator Ronald De La Rosa is planning to launch an investigation parallel to one by the House panel wherein a former Bureau of Customs Security Officer linked Davao City Representative Paulo Duterte and Vice President Sara Duterte's husband na si Menaces Carpio to the smuggling of illegal drugs. Ano yan? Imbestigahan niya rin yan? Ipapatawag niya itong si Guban, dating empleyado ng customs? Ganun ba yan? Yan ang problema. Naging duplication na naman yung investigasyon na yan dyan sa Senado. De La Rosa said he is preparing a resolution. Ayan, naghahanda na ng resolution yan para maipasa niya na sa leadership dyan sa Senado at maaprubahan na at gumulong na yung investigasyon na yan. Calling for an investigation on the very unbelievable, wow, and illogical. Biruin mo may conclusion na agad siya dyan. Hindi siya yung nag-iimbestiga dyan sa House of Representatives pero meron na siyang conclusion. Unbelievable daw yan. Hindi ka panipaniwala at hindi daw po logical. Walang logic. Illogical yung investigasyon na yan dyan sa House of Representatives. Siguro kaya gagawa siya ng mas credible at logical na investigasyon. Yan. Gagawa ka siya ng sarili niya. Wait lang. Totoo bang credible yan? Totoo bang magiging logical yan? Very unbelievable and illogical allegations of Jimmy Guban that Duterte and his brother-in-law had anything to do with smuggling of illegal drugs, including the 11 billion pesos worth of shabu or methamphetamine hydrochlorides seized in 2018. Malinaw naman yan, ka-coffee. Alam mo naman yan, 2018. Walang maglalakas loob na magpasok ng ganyan kalaki, napakalaking halaga ng ipinagbabawal na gamot, ipapasok mo sa Pilipinas na walang basbas ng nasa itaas. Meron yan, may malalaking tao na nagbasbas dyan para hayaang makapasok yung napakalaking shipment na yan. Pwede si Duterte, hindi pa napatutunayan yan. Pwedeng mga taong idikit kay Duterte kasi gagamitin ng presidente, pwede yan De La Rosa accused the enemies of the Dutertes of using Guban to destroy the family of the former president. O yan. Itong lumabas na dating empleyado ng customs, ginagamit lang daw yan ng kung sino man. Yung mga kaaway daw po ni Digong para wasakin ang reputasyon, sirain ang reputasyon ng mga Duterte. Wait lang, nakakalimutan natin yung issue. Sino yung nagpasok ng napakalaking halaga ng ipinagbabawal na gamot? Nasagot ba natin yan? Di ba? Bakit nasuppress yan?
Bakit hindi pinag-usapan yan? Napag-usapan naman, saglit lang, kaya lang natsugi agad. Yung usapan na yan during the time of Digong. Bakit natigil yung investigasyon na yan dyan? Ba? 2018, napakalaki bilyones yan Hindi pwedeng walang taong nasa likod niyan. Meron at meron yan, malalaking tao yan. At sinisira lang daw po ang reputasyon ng mga Duterte. Yan ang sinasabi natin dyan Kapag kayo, sige, maisog rally kayo, kung ano-anong ginagawa ninyo dyan, even yung Senate, si De La Rosa mismo, nagsagawa ng investigasyon yan dyan, si Jonathan Morales, kung ano-anong reputasyon ang sinira nila, o kung ano-anong mga statement ang sinabi nila para makasira sa reputasyon ng pamilya Marcos. So, ba't di niya nasabi yan? Di ba? Bias na bias. Pabor na pabor sa mga Duterte. If I don't get blocked, if my resolution doesn't get hijacked, yan, may priming na agad na nagaganap po. Pinangunahan niya na kagad kasi alam niya siguro na hindi maaprobahan yung resolution niya yan. I will file a resolution next week to investigate what a convicted customs officer is saying. Wow, galit na galit siya dito kay Guban Sa mga binitiwang statement na Guban nanggagalaiti si Bato de la Rosa dyan Ask what he meant by hijacked, he told DWIZ yesterday that it meant having his resolution referred to other Senate committees that would only sit on it. Nag-priming na siya dyan. Kumbaga, kung hindi siya makukuha, kung hindi siya mabibigyan ng suporta diyan sa investigasyon na yan, o kung hindi magagrant yung kahilingan niya na magkaroon ng investigasyon diyan sa Senado, pinapaalam niya na agad sa taong bayan na na-hijack yung niya, yung resolution niya na i-forward daw yan sa ibang committee at tutulugan lang, hahayaan lang yung resolution na yan. Ayan, nanguna na agad siya. That's what I'm paying attention to now, sabi ni Bato. Aside from Duterte and Carpio, also linked by Guban to drug smuggling was Chinese businessman Michael Yang. Itong si Michael Yang, may na rin yan May subpoena na rin yan sa Senado, di ba? O nasaan ba kayo niyan? Di na nagpapakita. Nagtatago na rin yan. Yung kapatid niya involved sa Pogo. Si Michael Yang, hindi natin alam, pero nililink din siya dyan sa Pogo. At economic advisor ni Digong yan. Walang kinalaman pa rin? Wala pa rin talaga lahat? Mga DDS wala yan, hindi totoo yan. Hindi totoo yung napakalaking shipment na yan. Tingin nyo. Nako. Guban hurled his allegation on Friday at the second joint hearing of the House of Representatives so-called Quad Committee, composed of the committees on dangerous drugs, public order and safety, public accounts, and human rights. Also raised during the hearing were allegations that funds from illegal activities of Pogo might have been used to reward law enforcers who executed drug suspects in the Duterte administration's tukhang o war on drugs. Totoo naman yan. Di ba? Per ulo ang naging batayan dyan. O sige, makatsugi ka ng 100 kanal o 20 mil ka. Di ba? Matunog yan O sige, tikluin mo yan. O meron kang 30 mil. Yung iba nga 10,000 lang. O saan galing yung pinambabayad doon? Yung reward money na yan. Galing din sa mga drug lord. Sila lang din yan, ka-coffee. Imposibleng wala. May nagpondo dyan. Saan galing yan? Ang masaklap lang, yung mga small time, yung dinadali. Yung mga malalaking tao, wala, nakaka-dinner pa nga Diba? Kawawa naman yung maliliit. Siyempre, may pamilya rin yung mga yan Yes, nagkamali yan. Gumamit ang ipinagbabawal na gamot. May pamilya din yan. Sana, doon punteriyahin mo yung ugat. Hindi yung sanga. Ang problema, hindi Baka nagkakapera kasi dun It is obviously scripted and unbelievable, sabi ni De La Rosa. Paano si Morales? Porket may butas ng puncher, believable. Di ba? Yung double standard na yan Unbelievable at scripted daw po itong mga pinagsasabi ni Guban. He is a convicted criminal involved in drug trafficking, sabi ni Bato. De La Rosa also debunked Guban's claim that the previous administration was forcing him to implicate former Senator Antonio Trillanes IV in illegal drugs. O kasi, di ba, sinasabi doon si Guban na pinipilit siya, ituro mo si Trillanes na may kagagawa niyan, etc. Actually, isang problema din yan kay Guban, kasi yung question sa kanyang credibility. So, kailangan niyang patunayan din yan. Kailangan niya maglabas ng matitibay na ebidensya dahil nakikwestiyon din yung kanyang credibility dahil may mga statement din siyang binawi. Pero regardless, ka-coffee, may taong nasa likod yan. Yan ang malinaw na yan at kinakailangan matukoy yan sa investigasyon na yan. Kasi kung 2018 pa yan, may nangyari ba? Wala naman nangyari dyan. Kaninong administrasyon ba yung nakalipas? Siyempre, tinulugan na lang yan, di ba? Wala na tayong narinig dyan.
The senator recalled that in the investigation conducted by the Senate Blue Ribbon Committee on the seizure of 11 billion pesos na ipinagbabawal na gamot found inside a magnetic lifter. Tignan mo yung strategy nila ha. Guban did not mention the names of any of the Dutertes. Kasi ang sinasabi niya dyan, na kumausap sa kanya na wag mong sasabihin yung mga pangalan na yan, di ba? At yung anak niya nga raw, dadalihin din nila kapag nagsalita ito. Now that he has been convicted and now locked up in the New Bilibid prisons, he made a story with his names he mentioned. It's very unbelievable, sabi ni Bato de la Rosa. The way Guban talked, I'm a retired PNP investigator. I can really see in a person's speech if what he is saying is or was true. Agree ba kayo dyan? Dati daw siyang investigator, kaya alam niya na nagsasabi ng totoo at hindi. Pero pa bakit si Jonathan Morales? Pareha sila ng case eh. Naniwala siya doon. Dahil lala sa butas ng puncher. Kung ikaw ay investigator, maniniwala ka sa simpleng butas ng puncher? Yan ay isang malaking tanong. Diba? Double standard siya dyan. Iba ang pagtingin niya dito kay Jimmy Guban, iba ang pagtingin niya dito kay Jonathan Morales. Mas pumapabor siya dito kay Morales. Paano? Pro Duterte, diba? Sisirain ng administrasyon dito kay Jimmy Guban, against Dutertes. Kaya tama yung sinasabi ni Morales at si Jimmy Guban kasinungalingan. Pero dati daw siyang investigador. Yan ang tinatawag natin na double standard. Hay nako, siya sige, good luck na lang dito sa gagawing investigasyon ni Bato de la Rosa. Pero nanguna na siya dyan. Once daw po na hindi mag-develop o hindi maisagawa yung investigasyon na dyan sa Senado, na hijack daw po yung kanyang resolusyon o pinasa daw po ng leadership sa ibang committee at tutulugan lang. Ayan, nanguna na siya dyan. Nagdesisyon na siya dyan. Isang malaking good luck at sana maging fair ang kanyang investigasyon. Hindi dahil para ipagtanggol ang mga Duterte. Kaya naman nila ipagtanggol ang sarili nila. Marami silang pera, marami silang abogado. Ipagtanggol nila yung sarili nila. Diba? Hindi na kailangan ng De La Rosa. Sabagay, isa din yan sa kaalyado niya yan At isa din naman sa naging dahilan kung bakit nanalo si Bato, si Digong. Kaya sige, isang malaking good luck na lang sa gagawin nilang investigasyon dyan sa HOR o sa Senado kung mag-grant yung resolution na yan. Anong komento ninyo? Ilagay ang inyong comment dyan sa ating comment box, nandiyan dyan sa baba. Nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow ko nasa Facebook, at kung nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe. Ayan, dyan po sa baba. Subscribe at yung notification icon. Okay, ako'y magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!